O aming dakila at makapangyarihang Diyos na kataas-taasan at aming Ama na mapagmahal, kami ay muling dumudulog sa inyo, nananampalataya sa inyong pangako na maaari naming masumpungan ang presensya ninyo sa aming pagsasama-sama sa araw na ito. You are the Lord of the Sabbath, and we are grateful and thankful dahil ito'y ipinagkakaloob mo sa amin bilang isang biyaya na nagmumula sa iyong mapagpalang kamay. At sa amin pong panimulang pag-aaral ng iyong mga salita, humihingi po kami ng kasapatang tulong upang hindi ito manatiling kaalaman lamang na dumaan sa aming isip. Kung hindi, Panginoon, maging totoong buhay na salita ito para sa amin na magbibigay patuloy, Panginoon, ng biyayang pagbabago, pagsulong ng aming pananampalataya at pagsunod sa iyong anak na si Jesus. Nawa, dinggin mo at tugunan ang aming panalangin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Well, pansamantala sa linggong ito, hindi ko itutuloy yung topic nating worship, but for the first time, we would like to think about the Reformation Day na 507 years ago. Normally, tinitignan ito ng October 31 or November 1 in 1517 sa Wittenberg, Germany. Kasi tayong mga Reformed Baptist, part yan ng heritage natin. And so, I want you to turn to Psalm 44, and I will just be reading verses 1 to 8. Ito kasi ay pag-aalala din sa redemption na naranasan noon at naging biyaya sa mga tao ng Diyos. And this is a contemplation by the sons of Korah. Beginning verse 1, up to verse 3, it's talking about remembering one's history. Kaya nga the psalm begins with the sons of Korah remembering yung goodness, yung power ng Diyos on behalf of His people dun sa sarili nilang history. Reading verses 1 to 3, sabi niya dyan, we have heard with our ears, O God. Our fathers have told us the deeds you did in their days, in the days of old. You drove out the nations with your hand, but them you planted. You afflicted the peoples and cast them out, for they did not gain possession of the land by their own sword, nor did their own arm save them. But it was through your right hand, your arm, and the light of your countenance, because you have favored them. So, itong mga sons ni Korah, ang actual na nire-remember dyan sa verses 1 to 3 is the history of the conquest of Canaan. Under the leadership ni Joshua, hindi na si Moses, as recorded in the book of Joshua. Hindi natin alam yung circumstances ng pagkakasulat ng Psalm 44, but this history as well as its placement within the second book of the Psalms both favor na ito'y early date na naisulat. Maybe as early as during the time of Judges.
when Israel was being oppressed by the Philistines during the days of Samson, or even leading up to yung initial kingship ni Saul. So yun yung kinoconsider ng mga Old Testament historians na probable na time na ito ay na isulat na ngayon ay bahagi ng Psalm at tinatawag na Psalm 44. But it could also have been written much later, sabi nung iba naman, after the return to the land from the Babylonian exile. So, among mga scholars, divided sila sa pagtingin, sa pagsusuri doon sa isinulat na yon. Kaya nga, merong late date, but I personally believe it is unlikely since it is within the book of Psalms. And also the brief history that focuses exclusively on the conquest of Canaan. Wala masyadong napahagingan na victories ng mga king. So, I would join those Bible scholars na tinitignan ko ito na hindi late, kundi early. So, itong mga sons ni Korah are looking back on the history of the generation that entered and conquered Canaan. And their conclusion was the same as that found in the book of Joshua. In Joshua 21, verse 45. I want to read it in the ESV. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. All came to pass. So yung God's good promises for His people do not fail. They do not fall to the ground. Kasi maingat tayo, too many times studying church history of biblical history is commonly neglected by many Christians. Kaya nga, minsan yung sarili nating history o history ng church natin, hindi rin natin alam. Pero may puwang ito sa salita ng Diyos, kaya binibigyan ko ng puwang ngayong umaga na mamaya babalikan natin yung heritage natin na tinatawag na Reformed heritage. We must know our own history para maalala natin yung hand ng Lord na nag-work din sa atin. Ito yung sa kanila, ano kaya yung sa atin. So, siyempre, may mga bago na tayo. Kagaya nung gawain dito sa Baluban. Ang tagal nito na nag-labor bago naging local church. At nung naging local church siya, wala kami, parang nawala na yung ganong expectation na magiging local church siya. At kung isasama mo pa na magkakaroon ka agad ng property yung church, wala talaga. Kasi pag binalikan mo yung pinanggalingan namin, matagal na panahon bago kami nakabili ng property. So, ibang-iba at yung naging ministry dito. Kaya nga binabanggit ko sa inyo noon, ang tinugunan ng Panginoon, siguro yung panalangin nga ni Eda. Yung desire and longing ni Eda. Na kahit nagpupunta ako dito, minsan sinasamahan ko siya nagtuturo sa mga bata, wala pa akong ganong pananaw na magkakaroon ng local church. So meron tayong mga konting history. Bakit ito mahalaga? Because by experience, kaming mga luma, kami nila Eda, would say,
It's purely by the grace of God where we are right now here in Baluban. Hindi siya pinagplanuhang mabuti, hindi siya result ng great effort. No? Walang ganun. Kasi sa sobrang tagal na nagmi-meet kami, hindi naman na buo yung ganun eh. Kumbaga sa ano, parang as time pass by, parang you are just carried kung ano yung nasimulan mo. Pero iba ang ating dakilang Diyos. Eh lalo na sa kanila, kasi may mga specific na binitawan ng Panginoon na pangako. Eh sa atin, wala namang ganun. Wala naman tayong fresh revelation. And even in reading Providence, dapat sobra ingat mo dyan. Maraming Kristiyano na disgrasya kasi hindi marunong basahin yung providence ng Lord. Kaya, pag gino-quote natin yon, maingat sa isip kung anong ibig sabihin ng providence na yon ng Diyos. Kasi may providence ang Diyos para parusahan tayo. Iba yung sinasabing na ibang reformers na God gives us wicked leaders. Siya mangunguna ng bansa natin dahil merong gustong gawin ng Diyos. So providence, di mo sasabihin gaganda yung country mo. Eh iba, sasabihin, or they would come na pagka righteous ang leaders, automatic. Ganito mangyayari. Hindi. Pag binasa mo yung scriptures, maraming righteous kings. But not everything ended well sa kanilang buhay, sa kanilang reign. So, kaya maingat. Kaya, even scriptures, maingat doon. At binabasa pati yung mga hindi nangyari na maganda sa buhay nila. Bagamat, sinasabi dyan, you have favored them. Eh kung na-favor tayo ng Diyos, eh ba't ganito nangyari sa kanila? Yun nga, tinutulungan tayong maging realistic dahil bagamat may purposes ang Lord, may responsibility tayo na pag pinabayaan natin, iba'y nagiging resulta. And though hindi ito outside of God's will, eh, merong pinupulfill ang Lord doon. Kaya, minsan, kung ito yung nakikita natin, ito lang talaga yung pinupulfill ng Lord. Pag tinignan mo ng buo, maaaring masira ka. So, pagdating sa verse 4 to 8, the sons of Korah confesses God's promises and provision. We must also understand and confess that the same God and the same promises of God that were made in the past generations, some of them are still applicable. Sa panahon nung nagsulat yung mga sons ni Korah, at ganun din sa atin. Pero may mga promises ang Panginoon na particular sa person, particular sa generation na yon. Kaya nga sabi natin, pag kinote natin yun, you misuse the promises of God and claim na true ito sa iyo. Kunyari yung promises kay Jeremiah, sa panahon ni Jeremiah, sa situation ni Jeremiah, baka hindi yun para sa atin. Kaya lang marami magkukot, may ganitong plan ng Panginoon sa inyong buhay, ganito plan to prosper you, plan to maling paggamit. But meron, and that is what we find the sons of Korah confessing. Sabi dito sa verse 4, you are my king, O God. Command victories for Jacob. Through you we will push down our enemies. Through your name we will trample those who rise up against us. For I will not trust in my bow,
nor shall my sword save me. But you have saved us from our enemies, and have put to shame those who hated us. In God we boast all day long, and praise your name forever. Selah. It's not enough to confess that God was with the previous generation of believers, that He was their God and led them to victory. We must believe and confess openly that God is our God and that He is the source and cause of all our victories in life, just as surely He was for the past generation. Kaya nga sinasabi ko, whatever we have today, I could say, it is from God. It is God who gave it to us. Na, kasi wala naman ako naiisip na talagang nilabor much natin para doon sa bagay na yon. Pag tinitignan ko nga, kumpara sa in-entrust sa atin ngayon ng Panginoon, parang nahihiya na ako, na parang paisi-isi lang kami noon. Wala naman kaming direct expectation. Nung tinitignan, kahit na nung ito na, tinitignan namin nung naghiwalay na yung church, tinitignan namin ni Rolly, paano kaya mag-survive. Kaya nga yung unang plan ko, mag-step down ako para makapasok si Ranji. Kasi inisip namin, baka hindi masuportahan kung nandyan ako. So, pagka siya in total, may pension kami konti ni Gerly, pagka siya inalik namin. At kung magipit kami, nandyan naman yung dalawa kong anak. Parang ganun yung takbo ng mind ko, ready na, pinag-usapan namin, pwede na. Para si Ranji, matrain na siya dahil matanda na ako. So, ganun yung takbo. Pero totally na iba. Walang nangyari doon sa iniisip. Yung fears namin ni Rolling, paano kaya yung fund? 500,000 na yung ano natin. Sandali lang yan. No? Tapos, parang tingin namin, nandun yung lahat ng resources. May iwan din. But God has His own way. So, tinitignan mo yun, yun ang ginawa ng Panginoon, and so, you thank Him. Pero, we realize there are churches for long na hanggang ngayon wala pa rin silang place of worship. Hanggang ngayon walang ganito. Iba-iba yung pagkilos ng Panginoon. But the victories that God, parang sa pagpapalaki ng anak natin, na lahat ng parents may kasalanan, may nagawang mali sa pagpapalaki ng anak. Kung naging maayos sila at nakilala ang Panginoon, wala ka rin masasabi dahil sa iyo. Biyaya lang ng Lord kung maligtas ang anak mo. Hindi mo pwede pagmalaki kasi mas tama yung disiplina ko, mas tama yung approach ko kaysa kila pastor na o kila ganitong miyembro. Hindi. Dahil nga, kung naintindihan mo kung paano binibigay ng Panginoon ng pagliligtas. But at the same time, nananalangin ka pa rin kung faithful parent ka na mahal mo yung mga anak mo o mga mahal mo sa buhay. Nananalangin ka pa rin. Siguro hanggang kamatayan mo, dahil sinabi ng Panginoon, manalangin ka. And so, you will ask. You would not say, hindi, kung elect yan, kahit di ako manalangin. No? Kung ganun takbo ng isip mo, baka hindi ka rin ligtas. Kasi kung naranasan mo yung kaligtasan ng Panginoon, na yung kaligtasan meron ka, yung mga kaibigan mong kilala ka, nagtataka paano ka naligtas. Dapat ganun din isip mo. Para makita mo ang katotohanan na biyaya lamang. No? Kaya sabi ng psalmist, in God, sa verse 8, we have boasted continually, and we will give thanks to your name forever. Sila, pause. Nag-pause. Sabi, pause. Sila is very important. You have to pause and think. So, may place sila, at dun sa history natin, diba, ganun din. Nagsimula ito
biyaya na ini-enjoy natin ngayon, mabigat ang pinagdaanan ng mga forefathers ng Reformation. Yung iba sa kanila sinunog ng buhay, yung iba sa kanila ay sa sword pinatay, yung iba nakulong na matagal. At kung ano, yung iba ipinatapon kung saan, iba-iba yung kanilang naranasan. So on that particular day, either October 31 or yung exact November 1st, but that was year 1517, yung picture may naglakad na Augustinian monk. Very resolute siya. Pumunta siya doon sa gate. Eh normally, di ba malalaki yung pintuan nung unang panahon? At doon meron siyang written proposition na ipinako doon sa door. At doon sa proposition na yan, ganito yung binanggit doon. Out of love and zeal for truth, and the desire to bring it to light, the following thesis will be publicly discussed at Wittenberg under the chairmanship of the Reverend Father Martin Luther, Master of Arts and Sacred Theology, and regularly appointed lecturer on these subjects at that place. He requests that those who cannot be present to debate on with us will do so by letter. Tapos na doon na yung thesis. No? Dineclare niya at pinost doon sa pintuan. And sabi nga, itong 95 thesis became, nung hinammer, sabi ang tawag ng mga report, a hammer that announced the dawning of a new day in the history of the Church of Jesus Christ. Parang hinammer nito yung simula ng magiging bagong kasaysayan sa buhay ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga yung nailing na yon ang traditionally na sineselebrate na Reformation Day in the history of the Church of Jesus Christ. Wala pa nga nangyayari. Kaya lang looking back na yun eh. So saan nila inattribute? Nung successful na ba? Nung ano na? Hindi. Inattribute nila doon sa pagkakapako na yon. Kaya nga, di ba, pag nagpunta ka sa internet, ganun yung picture. There is an Augustinian monk, no, who went to that door and seemingly hammered the 95 theses. That pag-uusapan pa lang yun. Nagtatawag pa lang siya nun. Pero yun na yung naging larawan at kinilala as the Reformation Day in the history of the church. May tanong, bakit kailangan nating isipin ang bagay na ito? Di ba yan ay magbubukas lamang ng sugat nung naging hindi magandang istorya between the Roman Catholic. Ang tawag dito sa Reformation is the Protestant Reformation. Mahalaga ito dahil hindi po nagbago yung sitwasyon. Wala pong pagbabago. Yung pinipilit na ipakita na mag-join forces ang Roman Catholic and Protestant. Guni-guni lang yun ng iba. Kasi wala naman nagbago sa teaching ng Roman Catholic. At kung isusulong natin yung pinaniniwalaan natin na nag-ugat doon sa Reformation, we cannot really join together. There is no way. Maliban, may mag-compromise. And normally, ang nagko-compromise yung mga protestante para magkaroon lang ng tinatawag na ecumenical gathering. But the Roman Catholic Church has never, ever changed anything sa kanilang belief.
So, yun ang difference. Kaya, I believe, kailangan pa rin nating maalala kasi hanggang ngayon, kung ano yung pinaglaban ni Luther, kung ano yung nakita ni Luther na hindrance sa unity na yun, nag-i-exist pa rin. And for us to join an ecumenical gathering na pinopromote ng gusto ngayon, noon, hindi na lang between the Protestants and the evangelicals or mga Reformed people, but ngayon kasama na rin yung ibang denomination, di ba, na hindi naman talaga Christian, like the Muslim, di ba, kunyari, pag nung si Marcos na yung presidente, di ba, mag-pray sa isa. Nakikipag-pray din yung so-called evangelical minister. Sino ba yung Diyos na tinatawag nila doon? Magkakaibang Diyos yun. Kaya nga, kung ikaw ay son or daughter ng Reformation, you cannot join that kind of prayer. So, maingat. Kaya, kahit ako, kung inaimbita ako, Pastor, mag-pray ka rin, tapos si ano. Mga liberal yun, mga ano. Sabi ko, wag mo na ako isama. Wag mo akong isama dyan. Ayokong tumayo at manalangin. Kasi pagkakaiba yung nasa isip namin kung sino yung Diyos. So, dapat lilinawin mo, sino bang Jesus yung tinatawag mo? Kung oneness yan. Si Jesus, siya ring Ama, siya ring Banal na Espiritu. Pareho ba yun sa Jesus ko? Na hindi siya ang Ama, hindi siya ang Holy Spirit. He is who He is, the Son of God. So, bagamat Jesus, yung sasabihin niya, at ako rin, basically, alam ko magkaiba ang Jesus namin. And I could not join Him or even say amen sa prayer niya. At ganun din siya, kung naintindihan niya, kung sino yung Jesus na tatawagin ko. So, ganun po yung nangyari sa Reformation. Very, very particular. At yung mga particularities na yun, hindi nababago. So, we must be reminded para ma-appreciate natin yung heritage natin, maipagpatuloy natin kung ano yung very particular doon sa heritage na tinanggap natin, at patuloy pa rin itong isulong dahil nga wala namang talagang pagbabagong nangyari. At kung totoong walang pagbabago, yun ay dapat na gawin. We can appreciate, sabi nga ni Al Martin, dapat nating i-appreciate yung pangyayari na yon because it is God. And then sabi niya, we should aspire also na in some ways tayo maging part ng generation na tinatawag na the heirs of the true Reformation. And ito yung magbigay ng direction sa atin how we should continue on the Reformation. Para kay Al Martin, yun yung ginamit niyang term nung 500 celebration ng Reformation in 2017. Nag-speak siya at yun ang sinabi niya, bakit natin dapat ipagpatuloy. Ngayon, ano ba talaga yung sa buod, yung pinaka-heritage natin? Nasa 3 Latin phrases yun. Di ba yung alam natin parang 5? Pero actually, dun sa actual Reformation, 3 lang yon. Ano yung 3 Latin na yon? Sola Scriptura. The Scriptures alone should be the authority. Sola Gratia. It is by grace alone. And sola fide. It is by faith alone. Yung 3 na yon, ang pinaka buod nung Reformation, kung kikilalanin natin na sinimulan ni Martin Luther.
Iba ngayon, 5 solas na. No? Pero development na yon. Pero ito yung tatlo na napakahalaga. Yan yung tatlong patuloy na Latin phrases na naririnig natin. Sola Scriptura is the regulative principle of the Reformation. Ang tawag dyan. Yung sola gratia and sola fide is the two formal principles of Reformation. So madaling tandaan, di ba? The regulative principle of Reformation, the formal principles of Reformation. Kaya tatlo yan. So ganyan po ang pasimula ng lahat ng yan. Paano naging issue yan sa atin? May konteksto yan, may history yan. Ang history niyan na nagsimula kay Martin Luther yung burning question na parating lumalabas sa puso niya, sa isip niya, how shall a sinful man find acceptance with a holy and just God? Paano kang tatanggapin ng Diyos? Paano ka magiging katanggap-tanggap sa Diyos samantalang ang Diyos ay banal, matuwid, pero ikaw hindi ka matuwid, makasalanan ka. So, hinahanap niya yung kasagutan doon. Ang sagot noong panahon niya ng Rome is, sabi niya, only the church has the authority to answer that. Because the church is the only interpreter of the Bible. So, yun ang tinatayuan ng Catholic Church, Roman Catholic Church noon. Pero dahil part si Martin Luther ng Roman Catholic, nag-struggle siya ng gusto doon sa katuruan na yon, na yung church ang may authority in all religious matters. So, ang church ang sasagot doon sa tanong mo. At kung ano yung sagot ng church, dapat yun ang paniwalaan mo at panghawakan mo. Bakit hindi na matanggap ni Martin Luther yon? Na yung church ang guardian ng truth, na yung church ang true interpreter lang ng Bible, kaya hindi nila binibigyan ng Bible yung mga tao. Up to now, yung mga, hindi basta-basta pwedeng nilang basahin. Kasi sila nga yung guardian ng truth. Si Luther, sa church ng Roman Catholic, is called an scholastic theologian. Talagang siya, kilala siya, nirerespeto siya. Ang problema ni Luther, kahit na yung sila, makakaiba yung sagot nila. Hindi sila nag-agree. Kasi sabi niya, kung ang church, hindi nga tayo mag-agree. So, sino yung masusunod? Kaninong view yung panghawakan natin? Pabago ng pabago. Pag iba na yung umupo, iba naman sabihin. Ngayong ganito na, iba na naman. So, kaya nawalan ng pagtitiwala si Luther. Hindi niya matanggap yon. Because the statement of their councils and the gathering of their bishops, including the pronouncement of their popes, though becoming officially the mouthpiece of truth, pabago-bago. Kaya nga, litong-lito siya hanggang sa dumating siya dun sa puntos niya na paano maalis yung pagbabago-bago na yun. Naisip niya, mawawala lang yan kung mag-stick ka kung ano sinasabi ng Bible. Huwag mo tawagin yung sarili mo na ikaw yung interpreter. Balikan natin yung original, tapos yung original na pagkakasulat kung anong sinasabi doon, yun. Yun ang manatiling authority. Hindi tayo magkakagulo. Hindi tayo mag-aaway-away.
papatawag mo yung council ng mga bishop, di ba? Hanggang ngayon, ganyan. Kung ano yung mga bishop. May impluensya nila yung Pope. Magbobotohan tayo, divided. Yung mga kakampi ng Pope, ganito. Yung ayaw nakakampi ng Pope, ganito. Pag iba na yung naging Pope, kung galing doon sa kabila, yun naman yung suportahan nila. Ano bang masusunod dito? Ano bang mangyayari? Kung ganito yung buhay natin, wala palang definite. Kaya si Martin Luther, ang nagsabi, Scripture alone should be that which a man must look for answer in the ultimate religious questions of life. Kung may tanong ka pagdating sa kapatawaran ng iyong kasalanan, kung may tanong ka patungkol sa ano ba yung ikinasisiya ng Diyos, kung may tanong ka kung ano mga dapat gawin, pumunta ka sa Bible. Hindi yung kung ano yung pagbotohan sa council. So, kaya nga doon nagsimula yon. Naalala niyo yung kilalang statement ni Martin Luther? Maalala niyo pag binasa ko, babasahin ko sa inyo. Ganito yung kanyang sinabi sa harapan ng mga colleagues niya. Since your majesty and your lordship desire a simple reply, I will answer without horns and without teeth. Unless I am convinced by Scripture and plain reason, I do not accept the authority of popes and councils, for they have contradicted each other. My conscience is captive to the Word of God. I cannot deny, will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. God help me. Here I stand, I can do no otherwise. Diba, narinig niyo na yung tono na yan. Yung kanyang sinabi. Yung conscience ko, captive siya. Held in prison siya ng salita ng Diyos. Hindi siya held in prison ngayon, naging tradisyon natin, ng mga natutunan ko o ng mga pinagsasabi nyo na pabago-bago. I have decided to make my conscience captive ng salita ng Diyos. Hindi niya lang sinabing, let the Word of God. Sinabi niya, personally, my conscience is already captive ng Scriptures. I can do no otherwise. So I won't recant anything. I want sola scriptura. Yun ang ibig sabihin ng sola scriptura para kay Martin. My conscience is held captive by the Word of God. At ito ang naging cry ng Reformation in the practical outworking of religious life. Ang magdidictate na Scriptura, sola Scriptura. Kaya nga ang first monumental work ni Martin Luther in that Reformation is to bring Scriptures to the ordinary men. Tamang-tama nung panahon nila sa providensya ng Lord. May mga ibang mga taong yun na rin yung direksyon sa kanilang buhay. Yun na rin yung time na naimbento na yung printing. Nagtugma nga sa panahon. Sila John Huss nandun na rin. Sila Wycliffe naglilitawan niya. So, nagtiyaga si Martin Luther even inventing words that the entire modern German language kinuha na rin kay Martin Luther just for Martin Luther to be able to translate properly yung Bible that was in Latin or in other language. Nilagay niya sa German tongue. And then he made catechism para yung mga bata
maituro na rin kaagad. So, yan yung nilabor niya. Kasi nga, sola scriptura eh. Paano mangyayari ito kung mga tao walang nagpa-publish ng Bible, nandun na sa kamay ng kung ilang mga elite na nakiklaim na kailangan makinig ka sa akin, di ba? Mahalaga ito. Bakit? Kasi ngayon, pag tinignan mo yung ibang grupo, yun yung sinasabi. Hindi, huwag kayong magbasa ng Bible. Ako yung sugo ng Diyos eh. Kung ano sabihin ko sa inyo, kung anong ibig sabihin ng Bible, yan yung paniwalaan nyo lang. Maraming grupo na gano'n. No? Ako, kunyari, yung namatay ng si Soriano, ako yung taga-basa eh. So pag binasa, basa. Hindi naman babasahin lang yung Bible eh. Pagbasa ng Bible, i-interpret niya eh. At yung interpretation niya, yung tama. Bakit? Siya yung isinugong taga-basa. Diba? Yung founder naman ng iglesia, si Manalo. So siya rin yung interpreter nun. Kasi siya daw yung huling anghel ba yun na sinugo ng Panginoon. Kaya nga pasugo. Diba? Siya. So, dumating naman to si Kibuloy. No? Fresh mula sa kanyang bibig. No? So, ngayon hindi siya makapagsalita dahil nakakulong. Kung ano-ano sinasabi. Diba? So, parang ganon ang nangyayari. So, yun yung nilabanan. Kaya, meron tayo historically na tinatawag na Reformation or Protestant Reformation. Yun po yung ipinaglaban ni Martin Luther na tigilan na natin yung human opinion, balikan natin yung salita ng Diyos. At ito yung ipaliwanag sa mga tao. Openly mo gawin yan at hindi yung resulta ng consultation yun. Kung hindi, at ibigay mo sa mga tao para makita din nila. Kasi ang bilib nga ni Martin Luther, pag binasa ng mga tao yan, marami silang kaunawaang mararating. Dahil naniniwala siya, nakikilos ang banal na espiritu din sa kanila, hindi lang sa ilang elite. Kasi pag sinabi mong kayo lang, parang kayo yung elite. Sa inyo lang talaga kumikilos ang banal na espiritu. Sabi niya nga, pagka ganon, di ba, bakit tayo hati-hati? Nag-aaway tayo. Paramihan ng boto tayo. So, yun yung naging struggle niya personally sa kanyang buhay. Kaya ganon ang kinalabasan ng bagay na ito. Tapos, sumunod na yung sola gratia. Sola gratia. Kung titignan mo kasi, sabi niya, pag binuksan natin lahat ang Bible, ano yung unang ma-encounter natin dyan? It will not flatter us. No reader will ever be flattered. Oo, sa simula, ang ganda ng account sa atin. We were created in the image of God. Tapos inelevate pa yung place natin as the image bearer of God. The very crown of creation. Pero sabi ni Martin Luther, pagdating mo sa chapter 3, yung rebellion ng man na, yung forefathers natin, rebelde na, kaagad, sa Diyos. And then, nandun ka pa lang sa chapter 6, ito yung napakasakit sa puso niya. Sabi niya, pinakamasakit sa puso ko nung nakarating ako sa chapter 6. Sabi niya, madudurog ang puso mo because sinabi diyan yung pain ng Lord sa heart niya. What pained the Lord? Bakit ang sama-sama ng puso ng Panginoon? Di ba? God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Yung ginawa niya according to his own image, yan, yung nasa kanyang puso.
Yan yung nakita ng Lord sa kanya. Yung wickedness niya. Yung thoughts ng heart niya. Hindi maka-Diyos. Hindi magbibigay puri sa Diyos. Kung hindi, sa sarili niya lang. Kung ano yung gusto niya sa sarili niya, yun ang gusto niyang gawin. Yun ang ibig sabihin na the imagination of the thoughts of his heart. Ang nasusunod, kung ano nasa sa puso mo. Di ba ngayon sinasabi? Oh, kung ano nasa puso mo, yan ang gawin mo. Oh, di ba? Narinig niyo often yun. Eh kung yan sinasabi ng puso mo yan yung tama. So the authority becomes the heart. Mag-agree ka lang sa Diyos kung pabor yun sa heart mo. Pero kung hindi pabor sa heart mo, hindi. Di po ba? So, kaya nga, yung scripture babaguhin nila. Kunyari, yung mga LGBT, binago yung... Hindi nila sinasabi, you can be a Christian and be an LGBT. Kasi cultural lang yon. Nung panahon nila, cultural lang. Yung sinabing galit sa homosexual, makasalanan na yung mga tao nun Oh. Di ba? Saan ba galing yun? Makasalanan ka. Di ba? Nagmamanifest ito kasi, pero there is a Christian form of homosexuality. Same-sex marriage na faithful ka rin. In fact, sabi nga nila mas faithful mga kami kaysa sa mga iba Kasi, kaya lang daw nagalit ang Panginoon dahil hindi nga faithful yung mga tao. So, kung faithful ka naman, so, wala namang sinabi kung lalaki o babae. So, iniiba-iba nga nila. So, kasi yun ang sabi ng heart nila Hindi ito sin. Yung sinabing sin dito, hindi nila mabago yung scripture na, pag tinanong mo, bakit ba nagalit ang Diyos? Bakit niya ba ginunaw yung Sodom and Gomorrah? The scripture is very clear. Because God considered it wickedness. Abnormality. Diba? Heinous sin. Paano mo papaguhin yun? Iba na daw ang panahon ngayon. Dahil mga tao lang nagsulat, may cultural bias. Parang si Pablo, pagdating sa mga babae, bakit may babaeng pastor? Saan mo kukunin yun na ang babae pwede mag-lead? Ang Diyos na makapangyarihan siya lahat, siya yung naglagay ng order. Gusto niyang order sa church, ang magli-lead men. Hindi niya sinabing dahil mas magaling sila sa babae. Yun lang ang gusto ng order ng Panginoon. Kung magkakaroon ng church prayer, gusto niya, men will be the one lifting up holy hand. Yun yung order na gusto niyang makita sa church. Sabi nila, hindi. Mali yun. Cultural ba? Kasi si Pablo nagturo, di ba? Binanggit ko na sa inyo. Pariseo si Pablo, sa kultura nila, walang kwenta babae. Dapat yung babae sunod-sunuran lang sa men. So dinala niya, hindi pa na-overcome ni Paul yun nung nagturo siya. So intindihin natin culturally, historically. So alisin mo yon yung bias ni Paul, pharisaical bias niya. Mawawala lahat yun. Kaya may Bible na tinanggal yung mga, yung his, mga ganon, he. No. Di ko alam kung ano pinalit. Ayokong basahin yung mga ginawa nila Bible na yun. Parang ganon. Nakukuha nyo. So, pero kay Martin Luther, pag in-apply mo yung sola scriptura, babasahin mo kung ano nandun, ano yung mababasa mo. So, dun mo mababasa na yung kalagayan mo, sabi niya. At dahil nga sa kalagayan mo, blinout out. So, sabi niya, para kay Luther, yung word na depravity ginamit niya, speaks about sin, guilt, judgment, damnation, divine anger. So, how shall we find peace for our sins, our judgment, our guilt, our damnation, our divine anger?
God's divine anger upon us. Paano yan mawawala? Sabi niya, sinagot ng church ng Rome. Ano yung sagot nila? Indulgence, penance, rituals, sacrament. Yun ang sagot ng Rome. Paano ka magkakaroon ng peace sa Diyos? Bumili ka ng indulgence. Babayaran mo yun. Bibili ka sa church. Hindi ko po iniimbento yan. Part ng history nila yan. At hanggang ngayon yan ang turo nila. Wala silang binago kahit isa. Penances, rituals, sacraments. You had to be, sabi ni Al Martin, gusto ko yung sinabi niya nung sinamarize niya yung bagay na ito. Sabi ni Al Martin, you had to be in the right place, doing the right thing, having the hands of the right man upon you. Yung priest yun. So, kumpisal mo yung kasalanan mo doon sa priest, yung right hand niya over you, sabihin niya, ito yung penance mo, kung hagupitin mo yung sarili mo, o kung anong gawin mo, o magdasal ka ng paulit-ulit na ganito, ganyan, ganon. Yun na yun. O kaya mag-donate ka. Nung panahon nila, naging abusive yung isang bishop dahil ginagawa yung room wala na silang pera. Yan, nasa history. Buksan nyo lang internet. Yung pinakakilalang cardinal nila, yun ang naisip. Taasan yung presyo ng indulgence para magkapera sila at yun ang ipromote ng gusto, indulgence. Hindi penance, hindi indulgence, bumili ka. So yung mga tao nagbili yan. Nabasa ko lang yan sa history ng Rome. Catholic ang sumulat. Inaamin naman nila. Pagkakamali daw yun nung pero hindi mali yung indulgence. Mali lang yung pagkakagamit. Okay, di ba? So, kaya natayo yung Vatican City. Sa indulgences yun, primarily. So, ganun po. Sabi ni, yun ang sagot. Sabi na there was no, sabi niya, rinig na rinig nyo. There was not even any single proclamation that God in grace came to the sinner, that the sinner in his need could embrace one who is called the Savior by grace. Ni wala sa picture si Christ. Wala siya. Sabi niya, yung indulgence ba nandiyan si Christ? Yung penance ba nandiyan si Christ? Yung rituals ba nandiyan si Christ? Yung sacrament ba nandiyan si Christ? Hindi naman Ano yung value ngayon ni Christ? Wala. Maliligtas ka ba yan? Sabi niya, paniwalaan mo yan, bibilin mo, tas ligtas ka. Meron ka ng kapayapaan sa Diyos. Sige, subukan mo. Sabi nga ni Luther kung yan talaga, di sana, wala penance, gawin mo ito. Sige. Yan ang paniniwalaan mo o paniniwalaan mo na isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At sa pamamagitan ng bugtong na anak, bayaran niya yung dapat mong bayaran na hindi mo nga kayang bayaran. Yun nga yung problema mo Gusto mo mang bayaran, ano ipambabayad ko? Deprave ako Mangako ka, bukas, iba na yung gagawin mo. So, ano yung totoo sa'yo? Wala naman totoo sa'yo Nasasabihin mo sa Diyos kasi either kinabukasan, next week, or next month, balik ka lang sa dati. Baka worse ka pa nga So, paano mo yun? Bibili ka na naman ng indulgence. Magpe-penance ka na naman. Nasa na si Christ? Ang sabi sa Bible. No, He will save His people from their sins. Yun nga problema mo, sins. Bakit walang solusyon na ino-offer si Christ?
So, yun yung struggle niya. Kaya nga ang kinalabasan, sabi niya, anong naririnig nyo? Human merit, human effort, human works, human endeavor. Diba? Human merit, human efforts, human works, human endeavor. Kung anong pipiliin nung priest na nilapitan mo. Kung ano ibibigay niya sa'yo. Is it human merit? No, pag ginawa mo to, mag-donate ka, may tinatayong church. Yun yung sinabi ng tatay ko sa akin. Sabi niya, tulungan mo naman ako na ano. Kasi gusto niya magka-merit sa Diyos. Pastor na ako niyan, ha? Sabi ng tatay ko. Para daw sigurado makapunta siya sa langit. Pinaniniwalaan niya yun. Kasi nga, may isang kapilya doon, nung bata pa siya, sira. Nangako daw siya sa Diyos na kung magkapera siya. Eh wala siyang pera, humihingi sa amin. Kahit 5 butas, hindi ko bibigyan yung tatay ko. Kasi nga, mali yung pinaniniwalaan niya. Hindi ka dadali sa langit niya. Human effort, human work, human endeavor. Doon lumitaw po yung Romans na kung saan nakilala si Luther. Ba? Ano yung tanong? Ang tanong po ni Luther, na nag-wrestle siya, nung tinuro niya yung Romans na-encounter niya yung paulit-ulit sa Roman yung righteousness. Sabi ni Luther, what is the righteousness of God of which Paul is speaking here? Yun ang nag-bother kay Luther. Ano ba itong righteousness na paulit-ulit na binabanggit ni Pablo? Ano ba itong righteousness na sinasabi niya? What is this righteousness? Tapos yung una nag-stuck sa kanya sa righteousness na yon, yung the just shall live by faith. Doon nakilala nga si Luther, di ba? He came to understand that the righteousness of God was the righteousness which God Himself provides in the doings and dying of the Lord Jesus Christ. The righteousness that was not attained by any human merit, any human effort, any human work, any human endeavor. Hindi nga ma-achieve Naging matuwid ka ba? Kakatulong mo, kakabigay mo ng pera sa church? Naging matuwid ka ba sa iyong buhay? So, yun yung struggle niya. Hanggang sa na-encounter niya, it was graciously conferred upon the sinner who in all of his sin cried out for mercy and by faith laid hold of the offered Savior. Kaya nga para sa kanya, it was Christ alone. Pero nung time na yon, under yun no, by grace alone. Hindi pa separate yung in Christ alone. Di ba part na yan ngayon, in Christ alone. So, and then lastly, yun pong sola fide by faith alone. Kasi nung time ni Luther, yung treasury ng grace na tinuturo ng established church is by means of prayers, fasting, pilgrimage. Yun po. And later, nadagdagan niya nung mga relics ba? Mga relics. Alam niyo yung mga relics? Sabi niya, yung buto ni Father ganito, halikan mo, merit yan. Kung ano-ano na daw naisip. Huh? Yung mga patay, yung basta mga saints daw ganyan. So, kaya doon lumabas. Kasi ang dami nga nadadagdag. It is by faith alone. Yung pilgrimage, pagka pumunta ka ng Israel, mag-pilgrimage ka doon, no? May, ano ba yun? Endeavor ba yun? Or
May merit ba yun? Hindi ko masyadong alam kung ano merit ng pilgrimage. Pero usong minsan, di ba, pagka Holy Week, sinasama ako, nung Katoliko, sinasama ako ng tatay ko, nanay ko. Yung Station of the Cross, di ba? Bubuin mo yun. Ngayon, sumama na yun sa Christmas, di ba? Bubuin mo naman yung simbang gabi. So, sama ako sa tatay ko. Wala naman ako napapala doon. Pagdating ng Christmas, wala naman ako ninong, hindi ko kilala. So, hindi man lang ako maabutan ng kung ano. No? In the end, sasabihin ng tatay ko, punta ka doon sa medyas. Regalo daw ni Santa Claus. Sabi ko, mabuti pa si Santa Claus, nabibigyan ako. So, natatawa tayo sa ganun, pero dumaan din tayo sa ganun. Naniniwala ba tayo sa ganun? So, sabi ni Luther, tinuro niya, pinakita niya, na doon lumabas yung Romans 1:16 and 17. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Kaya si Luther, throughout his life, sola scriptura, sola gratia, sola fide. It embodies the heart and the life stream of the Reformation. At hanggang ngayon, may regulative principle. Tayo dito, kami ni Pastor, we regulate our life with Scripture. Kung ano sabihin dyan, maintindihan nyo naman. May konting hindi natin nahirapan tayo intindihin, pero napaka-konti nun. Saan ka terba malinaw? Sa akin, 95% yung malinaw sa Bible. Pwede mo talaga sundin kung sinabi dyan sa na ito'y manampalataya ka kay Jesus, di ba? Kayo, magtanong kayo. Kaya nga, pag mayroong nagtatanong sa akin, sabi ko, tignan mo, halos lahat ng nagko-claim na Christian group, binabanggit si Kristo. So sabi ko, para hindi ka madaya, basahin mo yung John, the Gospel of John. Yan ang ina-advise ko sa iba Sa sarili mo lang. Basahin mo. Tapos, tanungin mo yung sarili mo, anong sinasabi ni John patungkol kay Jesus? Yan lang tandaan mo. Kung naiintindihan niya ibang sinasabi, turo. Doon ka muna magsimula. Basahin mo. Chapter 1. Ano ba sinasabi? Sino ba tong Jesus na to? Kasi si Jesus mismo, tinanong yung mga disipulo niya. Kasi nga, kung ano-anong Jesus Who do people say that I am? Iba-iba yung sagot Para hindi mo masabing dinidiktahan kita, buksan mo yung Bible. Kasi sa Bible na yan, kahit dyan lang sa dyan na yan, kung magtsatsaga ka, kung talagang gusto mong malaman kung anong sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus, sulat mo isa-isa. Tapos, paulit-ulit, sasabihin lang sa iyo ng John, naniniwala ka ba? Nananampalataya ka pa? Saan ka mananampalataya kung sino yan si Jesus na yan? Sa Bible mo kunin. Pag pinananampalatayanan mo yan, ano yung pangako sa iyo? May nakakabit bang pangako? Isulat mo din. Kung manampalataya ako, mapapatawad ang kasalanan ko? Mahirap bang... Di mo ako kailangan para ituro yan. All you need is to read it for yourself. Tapos, i-gather mo. Seryoso ka. Gusto mo makilala ang Panginoon. Makikilala mo siya. Magbasa ka lang. Isang nga lang parte ng muna yung basahin mo Basahin mo yung John. Sulat mo kung sino si Jesus. Ano yung claim ni Jesus? So, anong tingin mo kay Jesus? Either sira ulo siya, kung ano-ano pinagsasabi niya, kiniklaim niya, hindi man totoo, sinungaling siya, or kung ano pa man, nagbabalat kayo siya, or totoong sinasabi niya. Yan lang naman choices mo Yung kausap ko mukhang, di ba? Kunyari, sinabi ko sa inyo,
Mga kapatid, kagabi, nagpe-pray ako. Biglang Sunday, tumayo ako dito. Ako pala yung tamang sugo, hindi pala yung iba. Diba? Iisip nyo, ano kayo nangyari kagabi kay Pastor? Mukhang nagkatropa ka. Nag-uulyanin na ba? May dementia ba? Oo, di ba? Hindi nyo kagad sasabihin, praise the Lord! Magsigawan kayo, amen, Pastor. Hindi. Di ba? Okay, sus, ganun din. Tingin nyo ba? Nagkukunwari lang si Jesus. Matalino siya, kukunwari. Parang katulad lang siya ni Kibuloy na siya yung Son of God. Na kaya lumindol dahil sa kanya, kaya nabagyo. Pero hindi makalabas sa kulungan. No? Diba? Natatawa tayo. Pero si Almeida nung time ko, ganyan din yung mga claim niya. Nung na-paralyze siya, hindi niya mapagaling yung sarili niya. Diba? Ito ba si Raul? Nagkukunwari lang. Gusto lang magkapera, gusto lang magka-follower. Ano ba? Or totoo? Yan lang naman choice niya. So, sa akin, yung mga nagtatanong, sige, hindi kita influensyan, basahin mo. Mag-decide ka. Saan ka lalagay? Saan mo ilalagay sarili mo? Sinabi ng Bible, pag hindi ka naniniwala, sinabi diyan, ganito mangyayari sa'yo. Kahit ano gawin mo, kabutihan, hindi ka makakarating sa langit. Bakit? Sinabi diyan si Jesus lang yung daan. Wala nang iba. Hindi rin ang iglesia. Hindi rin isang gifted man na binigyan ng exemplary wisdom ng Lord na siya lang makaka-interpret ng scripture. Hindi po. Ba't kayo tumatayo ni Ranjay dyan? Di na lang natin basahin. Upang nga ipaliwanag sa inyo kung mula doon sa, kaya nga pinipilit namin yung original na pagkakasabi, pinapaliwanag namin sa inyo. So, sa pagkakaupo nyo, ganun pa rin. Will you believe or not? Diba hanggang ngayon, ganun tayo? Kristiyano na kayo niyan, ha? Would you believe? Kung sinabi ni Kristo, huwag ka mag-marry ng unbeliever. Maniniwala ka o hindi? Kung babae ka, hindi ka dapat mag-lead over men. Maniniwala ka ba doon? Kultura lang yun. Sinabi sa inyo mga wife, pag nag-asawa ka, magpapasakop ka sa iyong asawang lalaki. Traditional view lang yan. Kayo mga lalaki, dapat mahalin nyo yung asawa nyo ng katulad ng pagmamahal ni Kristo. Okay na, sa asawa ko yung pagmamahal ko. No? Pero yung pagmamahal ni Kristo, kaya nga dapat, yun nga ang goal be like Christ. Kasi, pag hindi ka naging be like Christ, sinong babae mamamahal mo? Ako kahit sino pangasawahin ko, walang sapat na babaeng makakukuha niya yung pagmamahal ko. Kasi selfish nga tayo Ano pang ibibigay ko sa kanya? Mahal na mahal ko sarili ko. Wala na ako ibibigay kahit konti. Pag yun ang maapektuhan, kung yung pagmamahal ko sa sarili ko, nasusuportahan mo, mahal din kita. Pag hindi mo na ito masuportahan, hanap ako ng iba. Entiende? Ano ba pagbibigay mo sa akin? Yung pera ko, kung gusto mo bigyan, marami naman ako niyan. Bigyan kita ng pera. Basta tumahimik ka lang. Diba? Mga lalaki ganun. Bakit nga? A selfish person has nothing to give to anyone. Kaya nga doon tayo nililigtas ng Panginoon. Wala ka rin mabibigay sa Diyos. Kahit sa Diyos nga, wala kang mabigay kahit ano Mabibigay ka lang dyan kasi nagkakaroon ka ng false hope. Siguro pag gawin ko to, pagpapalain din ako ng Diyos. Di ba? Narinig niyo? Siguro kung magsisimba din ako, di naman siguro ko mapudadali ng Lord sa impyerno. Kasi nagsisimba naman ako Kanya-kanya tayong selfish na Pero ibigay ko yung buong buo yung sarili ko, talo ako dyan. No? Pakikialaman ng Diyos yung personal life ko
Ayoko yan. Oh. Selfish ka nga eh. Hindi mo ibibigay yung buhay mo kanino. Kay asawa mo yan, kay Diyos yan. Maliban maligtas ka sa sarili mo. Yun po yung problema natin. Kaya nga as a Christian, dahil may labi pa yon sa buhay natin, hindi pa siya completely eradicated. Kayo mga Kristiyano, ano ba struggle nyo? Yung gusto nyo. Alam nyo naman yung truth eh. Narinig nyo naman yan eh. Kaya lang, naapektuhan nyo yung gusto nyo eh. Natatakot kayo eh. Fear. Kaya nga, kung tunay ka nagmamahal, there is no fear. Diba? Kasi, true love believes all things. Kung yung love mo sa Diyos, you believe all things na sasabihin sa iyo ng Diyos. Ba't ako nagbibilib? Mahal ko siya eh. Parang bata. Kaya nga sabi ni Jesus eh, yung bata, di ba? Sabi mo sa bata, huwag kang pumunta dyan, may mumu dyan. Di siya pupunta doon. Ba't tayo pupunta doon? Sabi ni dati, may mumu doon, ba't ka pupunta doon? Oh. Okay, sabi mo, huwag kang lalabas. Yung mga Bombay dyan, kukunin ka, nakikita mo yung mga Bombay na nakamotor. Diba? Nagtatago yung kapitbahay natin. Oh. Ba't nagtatago yung kapitbahay natin? Hindi niya masasabihin dahil may utang eh. Diba? Yung bata naniniwala. Kaya pag nakita mo yung Bombay na yan, magtago ka na. Paano kung nakita ko? Pag tinanong kung nasaan ako, sabihin mo, wala. Baka ako kunin. Gusto mo kong kunin si Mami ng Bombay? Hindi po. Hindi yung bata. Pagdating ng Bombay, wala po si Mami. Wala pong Mami dito. Diba? Love believes all things. Kaya lang, ang problema, sino yung object ng love? If it is God, you have to believe all things. Faith. Believe. Kahit hindi mo, di ba? Kaya sa sa Hebrews 11, all these died not receiving what they had believed. Pero one day, sabi ng Diyos, hinihintay niya lahat sabay-sabay maibigay sa kanila. Kung maniwala ka sa world, to see is to believe. Wala yan sa Bible. Bakit? Hindi ka maniniwala sa Diyos. Hindi mo naman makikita ang Diyos kahit anong gawin mo. Diba? Ang biro ko nga eh. Close your eyes. What do you see? Nothing daw. Nakikita ba ang nothing? Paano mo nakita yung nothing? Kasi ko, what do you see? Nothing. Nakita mo ang nothing? Ang galing mo. Nothing na nga, may nakita ka pa. Ganun sinasabi ng mga tao. Marami naman silang hindi nakikita eh. Pero pinaniniwalaan nila. Diba? Pero sa Diyos, ayaw nila maniwala. Naniniwala sa multo. Naniniwala sa impyerno. Naniniwala sa langit. Pero hindi maniwala na ang kaligtasan nila nakasalalay lang kay Jesus. Yun ang pinakamalinaw na turo sa Bible. Bakit nga? Kasi ang unang sinasabi niya, if you will not die to self, you cannot follow me. Na tayo dyan. You have to die to yourself. Or else you don't need Jesus. You will only use God, you will only use Jesus. People wants to use God, basta yung self nila, sa tingin nila masuportahan, di ba? Gusto nilang tumama sa loto. Ang dami sugal ngayon sa internet, no? Kay mga Christian, di malalaman 'yon, no? Tataya ka, no? Mananalo ka. May tip nga sa akin, mas mababa daw ang taya mo. Sigurado ka mananalo. Para kumalat doon sa mga nagpapalaro, maraming tumatama. Pero pag tiasan mo ang taya mo, hindi ka na daw mananalo kahit saan. Yun daw ang strategy. Kaya sabi, ako nga nagtaya ako. 50 pesos lang, naging 100 eh. No? Huwag ka daw lalagpas ng 50.
Gusto niyo subukan? Believe or not believe? O, parang ganyan. Pero ang Bible hindi ganon ang turo. Susubukan. Di ba? Try Jesus. Ay, hindi po. Jesus is the only way. Ganon si Martin Luther. Doon sa tatlo, kaya nga nilagay niya sola. Nakukuha niya? Walang alternative. Sola. Pide sola gratia. Sola Escritura. Period. Kaya sabi niya, wala akong magagawa eh. Yun talaga. So, yung belief po natin, kaya tayo tinatawag na Reformed Baptist, nag-ugat po doon. So, tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong biyaya na patuloy yung ipinagkaloob sa amin. Biyayang naging malinaw sa buhay namin, naging recipient kami ng mga katuroang pinaghirapan, ikinamatay, ipinagdusa ng maraming mga nauna sa amin. Maraming salamat, Lord. We do not exalt any man sa buhay namin, whether si Luther siya, si Calvin siya, or even the Reformed tradition. For they are not perfect men. There is no perfect tradition. Only your word, Lord. And we are grateful that that is one of the great heritage na napabilang kami. Only Scripture, only by grace, only by faith. At nawa po, Panginoon, maging tunay kaming mga children or mga heirs ng Reformation na ito, that we would not throw it away, but that is the way we will preach and teach the gospel, salvation, and even Christian living. Thank you so much, Father, for these truths that remain, for your scriptures will no longer be changed. Nothing can be added, nothing can be subtracted. We thank you and we praise you. In Jesus Christ's name.